So, this Sunday ay magpapatuloy tayo sa ating regular na tema ngayong buwan. At ang sabi nga natin, ang ating tugon sa kabutihan ng Diyos or God's grace, sa kagandahang loob ng Diyos. And you are here today, may assurance ng kaligtasan, may assurance ng kapayapaan because Jesus came on Christmas Day. Diba? So, natin kakalilimutan yun. Yung tunay na dahilan. Tulad ng binasa ko kanina, ibinigay sa atin ang Prince of Peace, Counselor, King of Kings, diba? At siya ang ating kikilalanin at hanggang sa kanyang pagbabalik ay wala tayong ibang Panginoon kundi siya lamang. So, sa pag-aaral natin ngayon, ang ating layunin, katulad ng ating nasabi noong nakaraang linggo, ay nais natin na alaalahanin na tayo ay sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos o biyaya niya na nanggaling sa langit, pumunta sa atin, ang ating ngayong gawain, ang ating responsibilidad, kung bakit tayo regularly nagagather, nagtitipon-tipon, is to make sure that that grace that we receive will flow to others. Sila ay makakaranas din ng kabutihan ng Panginoon. And for this month, ang ating layunin ay makita natin yung pribilehyo, the privilege and authority that God has given all of us. Tayo may pribilehyo o yung karapatan na at may kapangyarihan para sabi dito tayo ay manatiling mababa ang tingin sa ating sarili. When I think you are better than you really are, be honest in our evaluation of ourselves, and our measurement of ourselves is the faith that God has given us. We are not here to compare each other with each other, kasi sabi sa Corinthians, it is foolishness if we are comparing each other with each other. Because all of us are not perfect. Walang taong ganap, perfecto. Okay, yun lang si perfecto na ang pangalan niya ay perfecto, ang perfect. Pero tayo ay mga imperfect people. Kahit na tayo, pero ang tingin sa ating mapalad at pagkakaiba natin, we are imperfect but God sees us as perfect because of Jesus. So ngayon, dahil ang tingin ng Diyos sa iyo, ikaw ay perpekto o ganap, hindi tayo dapat nagkakaroon ng pag-aalinlangan. Kaya sa usapan natin ngayong umaga, ang ating pag-uusapan ay may pamagat na peace is the ultimate fruit of transformation. Ang kapayapaan ang sabi nating ultimong bunga ng ating pagbabago. We have been talking about our transformation since we talked about Romans chapter 12. At ito ay nagpapatuloy, hindi dahil tayo ang nagsisikap, kundi dahil ang Holy Spirit ay patuloy na kumikilos sa bawat isa sa atin. Bawat karanasan natin, kahit na yung katulad ng ating awit, mga problema, mga troubles, mga kawalan ng trabaho na buhay, ako minsan ay merong nababawa sa ating pamilya. Dahil binabago ng Panginoon, tayo, bawat isa sa atin, meron tayong kapayapaan, peace. Okay? So yan yung ating pag-uusap at ating yung huling bahagi ng Romans chapter 12. This is one of my favorite chapters aside from Romans chapter 8. Dito ay napakaliwanag kung ano ang ginagawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. And pag-usapan natin, una sa lahat, tayo ay binabago niya ang isip para malaman natin ang kalooban niya. Pangalawa, noong Sunday, pinag-usapan natin na tayo sa transformation na ito ay merong mga katangian ng transformation na ito. At kung natatandaan natin, ay yan ang mga katangian o characteristics of transformation. Di ba? It is possible, it is personal, it is progressive or it's a process, and it's purposeful. So yan yung alam natin. Bawat isa rito pwedeng mabago. Bawat isa dito, yung personal nga, binabago ng Panginoon. Bawat isa sa atin ay nasa proseso
Ibig sabihin, habang tumatagal, ay sabi natin ay bumubuti. Kasi ang sabi nga natin, transformation is always positive. Hindi ito degradation or pag-atras. Hindi ito pagkabulok. Diba? Decay. It's not decay, it's growth. Kapag sinabi nating transformation, katulad rin ng maganda example na lagi nating inuulit, yung tadpole nagiging frog, yung uod, caterpillar nagiging butterfly. But this is let's say a difficult process. At tayo doon nga sa ating buhay, habang dumadaan tayo sa maraming pagsubok, I'm sure all of us mayroong pagsubok na pinagdadaanan, sabi tayo ay patuloy na nagbabago sa ating isip, sa ating puso, sa ating kalooban, sa decision making natin. We become better persons, not bitter persons, better persons. So, kaya kasaduhan natin ang ating pag-uusap sa Romans chapter 12 ngayon at ang ating verses ay verses 9 to 21. So, bago ko ipagpatuloy ay basahin natin yung mga talataan. Makikita natin merong overlap. Last Sunday kinover na natin hanggang 13. Pero para ating makita na ito ang ating mensahe magkasunod, tisimulan ko sa verse 9 uli. So this is very very simple and actually pero pwede na nating basahin lang at kung ating isa sa puso ay hindi na kailangang ipaliwanag. Okay? So sabi dito, don't just pretend to love others. So karaw kunwari na minamahal mo ang iba. Sabi dito, really love them. Hate what is wrong, hold tightly to what is good. Diba? Sabi niya, kamuhian mo ang mali at humapit ka na mahigpit sa mabuti. Sabi na verse 10, love each other with genuine affection and take delight in honoring each other. Dapat yung pagmamahal natin sa ating kapwa ay walang pagkukunwari or hypocrisy. So sabi niya, tayo ay matuwa na igalang ang isa't isa. Honoring each other. Okay? Kahit na sabi natin ay sabi walang title kasi kung limitan sa atin naghahanap ng title, doctor, attorney, engineer or whatever, yun ang ating mayor or vice mayor, governor, yung sabi na honorable. Hindi kailangan ang titulo para gawin natin yung bagay na yon, di ba? Honor each other. Igagalang ang bawat isa. Sabi 11, ito napakaganda lahat. Never be lazy, but work hard and serve the Lord enthusiastically. Okay, so yung katabi mo, hindi tamad yan, di ba? Lagi siyang nasa cellphone, napakasipag, di ba? 170 times a day. Okay? Never be lazy. Habang tumatagal ang panahon, nagkakabago ang pagiging bakit? Kasi ngayon online na ang trabaho, di ba? May palusot pa rin, di ba? Kaya nga meron dito nagtatrabaho habang na online na sa trabaho, di ba? Pwede 'yon, di ba? Okay, sige. Never be lazy. Sabi na sa verse 12, rejoice in our confident hope. Matuwa raw tayo sa ating natitiyak na pag-asa. Be patient in trouble and keep on praying. Sabi sa Philippians 4:6, di ba? Do not be anxious about anything, but in everything, lift your supplications to God. Di ba? Yan ang sabi doon. So, makikita natin yung idea na ito ay paulit-ulit na sinasabi ni Apostol Pablo. So, verse 13, when God's people are in need, be ready to help them. Always be eager to practice hospitality. Huwag daw tayong mapagod sa pagtanggap ng mga foreigners pala. Sabi nga noong sa Hebrews chapter 13, hindi mo alam minsan ang iyong ine-entertain o pinatuloy sa bahay ay isang anghel, di ba? Anghel, di ba? Kaya lang kung minsan hindi angel of God, di ba? Pero tayo ay nagpapatuloy. Okay, so bless those who persecute you, don't curse them. Pray that God will bless them. Be happy with those who are happy and weep with those who are weep. Live in harmony with each other. Don't be too proud to enjoy the company of ordinary people and don't think you know it all. Huwag tayong mag-isip na
alam na natin lahat. Kaya nga sa ating values, ang sabi natin, heart, di ba? Ang heart, sabi, humility, di ba? Ang E is excellence, A is, nasaan yun? Nariyan, di ba? Accountability. Tayo mayroong pananagutan sa isa't isa. And then R is, ano yan? Nakalagay? Respect. Igagalang. Kaya diyan galing itong ating values at higit sa lahat, teachable. Tayo ay handang matuto. Handa tayong magpaturo. Kaya hindi lahat ng tao ay ganon. So sabi dito, sa verse 17, never pay back evil with more evil. Do things in such a way that everyone can see you are honorable. Diba sa nauna sabi niya, honoring each other. So sabi dito ay gumawa ka anumang mga bagay para maging ikaw ay kagalang-galang. Diba? So mamaya pag-explain pa natin yan. So dear friends, never take revenge. Nakalimutan ko 18, do all that you can to live in peace with everyone. Yan ang main verse natin. Dear friends, never take revenge. Leave that to the righteous anger of God, for the scripture says, Proverbs 25:21-22, ito, I will take revenge, I will pay them back, says the Lord. Instead, if your enemies are hungry, feed them, and if they are thirsty, give them something to drink. In this you will heap burning coals of shame in their heads. Don't let evil conquer you, but conquer evil by doing good. Pagpalain nawa ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. So, let the peace be the ultimate goal or the ultimate fruit of our transformation. So, the purpose of transformation is for us to love God and to love others. Yun ang ating purpose. Diba sabi rin natin dati, yun ang ating mission or purpose. Diba? Mahalin ang Diyos at mahalin ang kapwa. Kaya nga grace, vertical grace, horizontal grace. So, sabi rin sa ating binabasa sa reading this week ay yung 1 John, all the verses can be summarized in 2 words, di ba? Loving God, for 2 phrases pala, and loving others. Neglecting the one can be what you call, hindi imposible na magawa yung isa. Hindi mo pwedeng mahalin yung Diyos pero galit na galit ka, napupuot ka sa iyong kapatid, di ba? Yan ang sa 1 John chapter 2 yata yan, di ba? Laging sila ay magkasama. Sabi nga ata ay kambal dikit, di ba? Hindi pwedeng paghiwalayin. Di ba? Pagka pinaghiwalay mo, hindi na totoo. Kaya sabi mo, I love the Lord. Walang maniniwala kung lahat ng tao ay sabi nating kaaway mo. Okay, so ganito ang ating gustong makita ngayong umaga. The purpose of our transformation is to teach us to love and to love others. And there is peace when we love one another. Okay, sabihin mo nga sa katabi mo, I love you. Tingnan mo siya ng talagang parang sabi ay kasing lagkit ng pagtingin ng isang bubuyog sa kanya isang bulaklak. Okay? Honeybee, di ba? So if we love one another. So yan ang ating main, tatandaan natin yan. Yan ang ating main main statement ngayong umaga. Okay? There is peace, di ba? Lahat tayo naghahanap ng kapayapaan. So, para maintindihan yung binasa ko kanina, there are 3 areas when we should practice love, di ba? Tatlong larangan o tatlong nasasakop ng dapat ay bahagi binibigay natin ng ating pag-ibig. Number 1, our family. Number 2, the hostile world, yung buong sanlibutan na ang totoo ay kinakalaban tayo. Nilalabanan ang katotohanan. And number 3, our enemies. So yung verses 9 to 12 ay tungkol sa pagmamahal natin sa ating pamilya. Tama ba? 9 to 13 pala. Then 14 to
17 is about the entire community, yung ating ginagalawan. At yung verses 19 to 21 is the most difficult of all, diba? Na parang imposible mamahalin natin ang ating kaaway, di ba? Mahirap 'yon, di ba? Mahirap yung mahalin kasi ang lagi tayong mayroon tayong justification. Kasi lagi nating ang ating pinaglalaban ay hustisya. Kaya ayaw natin kuminsan na ipagmahalin lalo na ang ating mga kaaway. So, ating ating i-unpack some more itong mga verses na ating binasa. Okay, so sandali lang po at diwali na. Okay, we will remember that. Okay, so tatlong area. Our family can also be our church family. So gusto kong ating matandaan na tayo lahat dito ay magkakapatid, di ba? Sabihin mo sa katabi mo, brother or sister, para sa iyo to. So makikinig ako, pero huwag mo akong abalahin, ha? Makikinig muna ako. Kasi, di ba, sabi sa ating small group, ang tawag doon ay no cross-talk. Na wala muna tayong pansinan, makinig muna tayo parehas. Okay, so yung verses 9 to 13 maliwanag doon. So ang pinaka-sentro noong verses 9 to 13 yan nakasulat ngayon. Our love for our family should be genuine without pretense or hypocrisy. Walang pagkukunwari or pagiging ipokrito. Okay? Ano ba yung hypocrisy, di ba? Ito nanggaling sa isang Greek word na halos kasi anto hypokro, na sabi ay self being righteous. Yun ang ibig sabihin ng hypocrisy. So sabi ni Matthew Henry, isang pinakamahaba ang commentary sa Bible, ang sabi niya, hypocrisy is to do the devil's work in God's uniform. Okay? Gagawin mo raw yung trabaho ng demonyo habang naka-uniforme ka ng uniforme ng Diyos. Di ba? That's hypocrisy according to Matthew Henry. So ang tanong, what kind of love is without hypocrisy? Or what kind of love is genuine? Di ba? Sabi dito sa atin, sabi niya, really love them. Di ba? Talagang mahalin mo siya. Di ba? So malalim na pag-ibig. Katulad yan ng pag-ibig sa iyo ng asawa mo noong nililigawan ka pa. Ay. 'Di ba? Ay, bakit naging ay? Okay? Talaga ikaw lagi ang iniisip, ha? Hindi ka madapuan ng langaw, 'di ba? Hatid at sundo, ha? Laging nakakapit ka, 'di ba? Kaya nga sabi nila, malalaman mo kung sila ay mag-girlfriend o mag-boyfriend pa lang kapag daw ang lalaki ang nakakapit sa babae. Pag babae na ang nakakapit sa lalaki habang naglalakad, mag-asawa na yon. Okay? So, yung deep love, mas malalim sa ganun. Okay? Tama ba, MJ? Ganun na ngayon, ano? Hahabol mo, habol. Dahil nagmamadali lagi kasi naghahanap buhay, di ba? Long dati, hindi pa. Okay, so, deep love, di ba? Walang pagkukunwari. Kahit anuman ang sitwasyon, kasi tandaan natin, bahagi rin ng buhay yung kumisa na hindi kayo nagkakaunawaan. Yung differences, di ba? Kaya talagang tayo nilikha ng Diyos na babae at lalaki, and they are completely different in personality, even in makeup, yung pagkabuo, di ba? Yung disenyo ng Diyos. Sabi nga, ang mga lalaki ay right-brained. Hindi ako nagkakamali, basta ganon. Ang babae ay left-brained. Ang ibig sabihin, ang left is the seat of emotion. Ang lalaki ay, yung kanan na ginagamit ng mga lalaki is seat of intelligence or what you call wisdom. Kaya practical ang mga lalaki, ang mga babae mas romantic, di ba?
Ang lalaki, pagka nagregalo ng regalo, basta ang importante yung laman, di ba? Hindi yung kung paano binalot, di ba? Practical di ba? Kaya kahit dyaryo ang balot, pero diamond ring naman, okay na sa lalaki yon. Di ba? Pero pagka babae, kahit na ang kopya lang ang laman, kailangan nakabalot. Diba? Nang maganda, may ribbon, di ba? So those are differences. Di ba? Makikita natin na sa pagkakaiba nila, tatanggapin mo yung pagkakaiba ng isa't isa. Okay? Ayun, bulaklak na plastic na meron ako na alaala. Valentine's Day, yan yung panahon na nag-aaway kami lagi ng misis ko noon. So naisipan kong magpadala ng bulaklak, hindi ko naintindihan, plastic pala yun. Tapos 4 days pa bago dumating, sa halip na February 14, February 18. Walang nangyari, away lalo kasi plastic na, late pa. Alright, pero mahal pa rin niya ako hanggang ngayon, kaya magpo 44 years na kami next year, di ba? 45 na pala. Parang mali pa rin. 45 ngayon, 46 next year. Yan. So, deep love. Okay? So, pag mahal na mahal namin ang isa't isa, totoo yun. Kaya kahit kami nag-aaway, hindi pa rin kami naghihiwalay. Okay? So, we're honest. Ha? Marami kaming karanasan tungkol doon. Then, sabi dito, what is the next characteristic of deep love? Sabi niya, serving others enthusiastically. Yung ganado ka talagang maglingkod, magbigay. You're proud of your partner. Di ba? Lagi kang masaya. Okay? Wala yun dyan. Okay? Hindi ko. Talagang second Holy Spirit. Tandaan nyo na lang. Okay? Number 3, patient in trouble. Di ba? Matyaga siya pagka may gusto. Kahit na ang nangyayari kung minsan, basta maganda, siya ang dahilan. Pero pagka may mali, kasalanan mo. Mahal pa rin. Di ba? So yun ang kumisan normal, di ba? Lagi nating nakikita, ikaw kasi. Pero love pa rin kita. Baka kahit ganito, di ba? Maganda ng ngiti ni Kuya Dex at saka ni Ate. Ganda ng Bible study namin on Thursday, di ba? I praise the Lord sa lahat na nangyari sa kanilang buhay. Friday pala. So and then generous care, di ba? Yung kung anong kailangan para maingatan siya, ito yung sinasabi sa ating Romans chapter 9, 12 pala, 9 to 13, sabi niya ay totoong pangangalaga. You what you call care about his reputation or her reputation. You are proud na siya ang iyong kapartner sa buhay. So, di ba yun ang inaasahan natin sa isa't isa? Kahit na alam na mo hindi siya perfect, but you will continue to care. Kaya doon sa ating binasa this week sa 1 John, sabi dito, 9 to 11, chapter 2, verse 9 to 11, anyone who claims to be in the light but hates brother or sister is still in the darkness. Anyone who loves their brother and sister lives in the light, and there is nothing in them to make them stumble. So, ang gusto natin ay maingatan sila. Ayaw natin na merong di mabuting mangyayari sa kanila. But anyone who hates a brother or sister is in the darkness and walks around in darkness. They do not know where they are going because the darkness has blinded them. Diba? Yun yung sinabi sa 1 John 2:9 to 11. So yun yung totoong pagmamahal. You protect the person, you protect his reputation, you are always trying your best para sa kanyang improvement. You celebrate his or her successes. Diba? Pag siya ay umaasenso, ikaw ang unang-unang natutuwa. Napakahirap sa mag-asawa. Ito yung nasa nagagawa namin lagi sa counseling, yung kayong dalawa ay magko-contest, di ba? Pag ako'y na-promote, dapat ma-promote ka pa rin. Palakihan tayo ng sweldo, palakihan tayo ng
ginagawa, and then laging pinagtatalunan, di ba? Lalo na yung pag-aalaga sa anak, di ba? Sinong gigising? Kaya kayo, kung wala pa kayong asawa ngayon, yan ang number one problem. Pagka nag-asawa kayo at nagkaanak, sino ang magpifeed, titimplan ng gatas? Mabuti na lang na kapag pasya ako na hindi ko pagtrabahuin yung asawa ko sa labas, kaya meron akong convenient excuse. Dahil pagod ako sa opisina, kaya siya na lamang ang nagtitimpla ng gatas, siya ang gumigising sa gabi. Pero pag pareho kayo, yan ang problema. Alright, so just realities. Sa buhay din natin sa church. Merong minsan na sabi niya ay, meron nakapansin na isa sa isang bagay na kailangang gawin. So, nakailangan ng church. Okay? So everyone is looking for anyone who will do the task, di ba? But someone thought that somebody will do it. So after so many days, anyone thought that somebody will do it, so the things that did be done was not done. Because anybody is expected to do something, but nobody is willing to do anything. Di ba? Kaya napakaraming hindi nagagawa. Kaya ngayong pagkakataon to, naunahan ko na si Ate Oda. Samantalahin ko na ito dahil we have something that we need, and the somebody that is being called by God to let's say have that need answered is anybody who is here. And I hope anybody and everybody will show up para yung mga pangangailangan na i-describe sa atin ni Sister Oda later on ay talagang makuha natin next year, di ba? So let's be that somebody who will do something to address anything that is needed in the church. So, at higit sa lahat, ang pinaka-importante, yung genuine love natin tungkol sa ating iglesia, na anong kailangan ng iglesia ay tayo ang maging channel para mangyari yun, di ba? Napakasarap, di ba, na ikaw ang maging daanan ng pagpapala. So, our love for family, our immediate family, and our church should be without pretense or hypocrisy. Kung mayroong tayo naririnig na nangyayari tungkol sa ating iglesia, wag tayo sanang maging daan para lalong lumala ang nangyayari na yon. At we do something para mangyari ang dapat mangyari. Number 2, tungkol sa tunay na pag-ibig na nagbibigay ng kapayapaan ay ito, true love is independent of the treatment we get from others. Ang tunay na pag-ibig daw ay walang kaugnayan o malaya o walang karugtong doon sa kung anong ginagawa ng iba sa atin. Kaya nga sabi na, love the unlovable, honor the dishonorable, respect the what we call the someone who is not deserving respect. That is love, tunay na pagmamahal. So sabi dito ay bless those who persecute you. Pagpalain mo raw yung mga nanggigipit, nanglilibak, nagre-reject sa iyo. Don't curse them. Wag mo silang sumpain. Git sa lahat, pray that God will bless them. Di ba? Kasi pagka nga binless sila, mananahimik na yan. Dahil naranasan nila. Sabi dito din ay, be happy with those who are happy and weep with those who are weep. Pag masaya, makisaya ka rin. Pag nalulungkot, makilungkot kayo. Huwag kayong gumaya doon sa pinsan ko na kinaiinisan. Nakalimutan ko siya. Naalaala ko. Ang kanyang pinakamalaking joy, pag nanonood ng comedy, pag tumigil na yung iba sa katatawa, saka siya tatawa. Jet, para ikaw to ha. Okay? So, pinagmamalaki niya yon. Sabi niya, nasolo ko na naman. Tapos na silang tumawa, ako naman ang tumawa ng napakalakas. Ha?
patay na siya ngayon. Alright? So sabi dito, bless those who persecute you, be happy, and weep with those who weep. Hindi masama na malungkot. Nakakalungkot lang yung hindi mo alam kung ano ang dapat na ikalungkot. Actually, si Jesus, di ba, sabi, John, ano yun? Yung pinaka-maiksing verse sa Bible? John, anong chapter? Chapter 11, verse 30, di ba? Tama? 25. 35. Okay, so, sabi niya, Jesus wept. Tumangi si Jesus. Yun yung memory verse ko nung bata ako. Di ba? Ang hirap tandaan, di ba? Tumangi si Jesus. Alam niyo ba kung bakit siya tumangis? Siguro hindi ba napag-isipan to? It's not because Lazarus was dead. Kasi alam niya, bubuhayin niya yun eh. So, bakit tumangis si Jesus? So, yung dalawang kaibigan niya, sa dami ng nakitang miracle ni Mary at ni Martha, hindi nila naalaala na kayang bumuhay ng patay si Jesus. Pagsalubong ni Martha, at halos parehas pagsalubong ni Mary kay Jesus, sabi niya, Master, kung narito ka sana, hindi namatay ang aming kapatid. Diba? Jesus wept because of that. Diba? Hindi na mabubuhay kasi she has sinned. Yung mga namatay, diba? Yung sa yung daughter ni Jairus na 12 years old, alam niya yon, patay na buhay. Tungkutan, noong dumating si Jesus, sa halip na sabihin, Salamat Lord, bumating ka na, pwede mo siyang buhayin. Ang sabi nitong dalawang magkapatid, kung dumating ka sana, hindi siya namatay. Siguro ngayon nyo lang na-realize ito, no? But this is something that sometimes kaya tayo walang kapayapaan at saka kung minsan tayo ay hindi, sabi nga, yung pagtrato ng ibang tao sa atin na hindi natin matugunan positively, it's because we do not believe that Jesus can change them. Amen? Sa kasalukuyan, hindi niya naunawaan ang nangyayari, pero pag nakita nila ang nangyayaring maganda sa buhay mo, they can only also be changed. But, sabi dito, weep with them. So, pag nalulungkot tayo, kaya papanalangin natin sila. Sabi dito sa next verse ba, live in harmony. Ano ba yung harmony? Ibig sabihin, nagkakasundo, may kapayapaan, at higit sa lahat, may pagkakaisa. Diba sa music, pagka may harmony, ibig sabihin, yung lahat ng pyesa, lahat ng instruments, lahat ng voices ay naririnig natin in harmony. Kasabay sa kumpas, kasabay sa tugtog, yun yung tama, di ba? Ating teacher sa music, di ba? When we are in harmony, each a part, each let's say musician, each singer sings his or her part. Walang naghihintay sa iba, yung choir nga, di ba? Sabi dito ay so sympathy for those elements of true love na pwede nating makita. Una, sympathy. Pangalawa, yung harmony. Kahit na ikaw ay hindi tinatrato ng tama, live at peace. Sabi niya, if all possible, as far as it depends on you. Diba? Hindi depende sa kanya. Depende sa iyo. It depends on you. Peace is possible. It depends on you. Kasi pag ikaw ay lahat ng negative reaction sa lahat ng ginagawa mo ay pinapatulan mo, there will be no peace. Pero kung iniintindi mo kung bakit nangyayari ang ginagawa niya, sabi dito, not paying back evil for evil, but overcoming evil with good. Okay, so ba nang huli, ating pag-uusapan to uli yun, di ba?
Dadaigin mo ng gawang mabuti ang gawang masama na pinakikita sa iyo ng kapwa. So, independent of the treatment. Kaya nga dahil paborito ko rin yung illustration nito, wala namang nag-aaway na mag-isa na matino. Tama? Di ba? Pagka nag-aaway na nag-iisa, alam mo na may problema sa mental health. Di ba? Sino dito yung kinakaaway ang sarili niya? Mas marami sa atin na hindi matanggap ang sarili niya, kaya inaaway niya. Sabi niya, live at peace with yourself. You are the best version that God planned for you. Yun lagi ang sinasabi ko sa sarili ko di ba? Tumawa ang misis ko. Okay? So, anong tanong? What are the qualities of the peacemakers? Number one, the peacemakers, they initiate the peacemaking process. Ito yung pinag-aaralan natin sa ating discipleship, di ba? Handling conflicts, di ba? Sabi sa Matthew chapter 18, 15 to 17, if your brother and sister sins, go out and point out their fault just between the two of you. Diba? Para wag lumaki ang sunog o pag-aaway, kayo muna ang mag-usap. Huwag yung dadalhin mo sa iba. Sabi dito sa verse 16, if they listen to you, you have won them over. But if they will not listen, take one or two others along so that every matter may be established by the testimony of 2 or 3 witnesses. If they still refuse to listen, tell it to the church or to the family. And if they refuse to listen even to the church, treat them as you would a pagan or tax collector. Na ba ang dapat na trato natin sa pagan or tax collector? We will pray for them so that they will be changed. Okay, that's our relationship. Yun nga, wag nating i-define na ang relationship ay laging you are going along well. Pag natanggap mo na yung individual differences at yung position niya and you are at peace, kahit yan noon ang ginagawa niya o hindi ka agree sa ginagawa niya, that's also a relationship. Because ito ang katotohanan, you cannot please everybody all the time. Yung ginagawa mo kay Kuya Lito ay pwedeng hindi ka ibig-ibig at kagusto ni Kuya Emil. But you will accept them as they are. That's the relationship. Hindi mo pwedeng ikahon ng isa na pagka ito ginagawa ko sa kanya, ito yung kanyang dapat gawin at pag hindi niya gagawin yung inaasahan ko, ayaw ko na sa kanya. That's not relationship. You are actually kinakahon mo yung tao. I will accept you if you are like this. Sabi dito, independent of the treatment that you are receiving from them. That's true love. Amen. Kung hindi mo matanggap, ipanalangin mo na sana sa pagdating na panahon, matanggap ko siya for who He is. Amen. Kung hindi kayo agree, okay lang. Tinatanggap ko pa rin kayo na hindi kayo agree sa akin. But I define relationship like that. I will continue to honor you, to relate with you, to talk to you, kahit alam ko hindi mo ko gusto. Ang totoo, hindi kita rin gusto, kaya lang sabi ni Lord, mahalin kita. So, igagalang pa rin kita. There's peace. Kasi kahit nga mag-asawa, di ba? Tanggapin mo na ganun, di ba? Kahit sa ang kultura, hindi ko maintindihan to bakit kahit mga ibang sa mga Amerikano, sa mga Hapon at saka iba pang lahi, ang lalaki raw ibang-ibang magpunta sa gumamit ng comfort room kaysa mga babae. Totoo naman, di ba? Tapos pag naligo yan, nag-toothbrush, naghilamos, yung sink, nababasa lahat. Lalaki yun. Pero yung pagbabae raw, ang nababasa lang yung dapat mabasa sa sink. Kahit anong basahin kong libro, bakit lahat na lalaki? So talagang magkaiba. Kaya pinag-aawayan ng lalaki at babae, kung minsan napakasimple.
Yun lang towel na iniwanan na hindi naka... ano ang tamang response? Pagka nakalimutan, ayusin mo para mahiya later on. Di ba? Ito yun mismo sa bandang uli. Sa bandang uli pag-uusapan. So, bago ako mapahaba. Okay, so, tandaan natin nga, true love is independent. Kapag ka mamahalin mo lang yung nagmamahal sa'yo at nagre-react ng tama sa gusto mo, that's not true love. Amen? We'll accept our different personalities and different temperaments. Ang pangatlo at panghuli na tunay na larawan ng tunay na pagmamahal is this: the only way we can overcome our enemies is by loving them. Ang utoy na paraan para pagtagumpayan natin ang ating mga kaaway, mahalin sila. Tandaan natin, we have all of us have enemies. The simplest definition of an enemy is anyone who disagrees with you. He is an enemy. And number one enemy natin na common sa ating lahat is the devil. Di ba? Naniniwala ako. Pero wag niyong mahalin ang devil. Yun lang, wag niyong mahalin daw. Di ba? But hate what is evil, cling to what is good, but you still love the person that is being used. Maganda nga yung isang ating Bible story na pag-usapan namin 2 weeks ago, na kahit sa loob ng bahay-sambahan, merong under sa influence ng evil spirit. Di ba, Kuelito? Di ba? Nanggulo sila sa Mark. Di ba? Hindi mo alam kung sino yon. But you have a responsibility, katulad ni Jesus, na tulungan siya na ma-overcome yung spirit na nasa kanya. So, the only way is to love our enemies. At napakaraming illustration dito na ating makikita. Sabi ni David mismo sa Psalms 23, 5-6, "You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever." Why? Because he has learned to love his enemies. Kaya nga siya ang the man after God's own heart. Kasi tayo nga, sabi sa Romans 5:8, di ba? While we were still sinners, Christ died for us. Hindi niya hinintay na tayo ay magbago. Kahit hindi ka nagbabago, His love is available for you. So, si King David, maganda example. Why is he a man after God's own heart? He has two very, let's say, bitter enemies. One is King Saul, na siya ang unang hari ng Israel. At pangalawa, his own son, Absalom. Diba? Makikita niyo sa mga iba-ibang chapters ng Psalms, it's about his lament, his prayer, na sana yung mga tao na ito ay magbago. Okay? Imprecatory prayer ang tawag doon. Pero ano ang ginawa ni King David? Kaya makita natin ito yung tamang treatment sa enemy. When he has opportunity to take revenge, hindi niya ginawa. Diba? Si King Saul ilang beses na una nga ninakaw pa niya yung kanyang sword. Pangalawa ay pinutol niya yung kanyang ang laylayan ng damit ni King Saul. Dahil siya hinahunting, kahit siya pumunta, small armies following King David, who is not yet the king. Pero sabi niya, because Saul is the anointed one, I will not harm him. Diba? Dahil hindi pa ko papanahon. So, kahit na siya ay pinapahirapan at ang lahat ng trouble niya ay dahil siya nga hinahunting siya ng hari, hindi siya gumanti. And eventually, alam natin, ang Diyos ang gumawa ng paraan para finally, King David will reign as the king. Pangalawa, si Absalom, nagrebelde. Why? Kasi si Absalom, yung kanyang kapatid na si Tamar, ay ni-rape ng siyang half-brother din niya na si Amnon. So, sa halip na gawin ni King David na ipabalikin ka agad siya, binayaan siya na sabi natin ay magtago
Sa 2 Samuel ito, chapter 13. At noong dahil kinukumbinsi noong kanyang general na siya pabalikin na ang kanyang anak, hindi pa rin niya talagang ganap na hindi niya tinanggap, hindi pinapasok sa palasyo. Pero ang instruction lagi niya, huwag niyong sasaktan si Absalom. Kahit ganyan ang attitude ng anak ko sa akin, mahal ko pa rin siya. Kaya nga, nung mapatayin si Absalom ng Joab, ang natatandaan ko, he lamented. So kahit na hindi tama yung pagtrato ng anak sa ama, yung tatay nagmahal pa rin. So that's our Father. Ang pagmamahal ng Diyos sa iyo ay hindi nagbabago kahit swail ka. Pero gusto niyang mabago ka dahil ang pagiging swail mo, ikapapahamak mo. Katulad si Absalom, na napahamak siya. Namatay siya, wala sa panahon. So that's what is meant by loving our enemies. Sabi nga dito, if he is thirsty, give him something to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head. Diba? Ang napapahiya na kaaway natin ay yung kaaway natin na hindi natin ginagantihan. Kasi habang gumagantihan, lalong ginaganahan. Diba? Sarang sabi nga para kang si Manuel, lalong nanggigigil kapag pinipigil. Okay, paano ginanggigigil at paano hindi mo pinipigil ang ginagawa ni Manuel? Tatay Mana, hindi ikaw yun ni Miguel pala. O sige, thank you ate. Sa Cavite, Manuel So, sa Bulacan, Miguel. Okay? Maganda nga Miguel, gigil. Okay? Kasi habang ginagatungan mo dahil sa iyong reaction, yung galit ng kapwa mo, lalong tumitindi ang pagkagalit, di ba? Ano ang tamang response? Umiwas. Okay? Mahirap yon kasi sabi ng sa mga lalaki, duwag ka kasi. Di ba? Yan rin, di ba? Kaya hindi pumapatol. Hindi, ang dahilan talaga dahil maliit kasi ako di ba? It's something that we have to think about. Walang lumalawig na engkwentro o away kapag ang isang partido ay hindi pumapatol. Of course, kahit nga ikaw ay lumabit, katulad ng sinabi natin kanina, yung sa Matthew chapter 18, 15 to 17, the one virtue that you have to develop is to accept that the person that we approach so that we can make peace with him will not accept our apology. Pero balikan na lang natin, di ba? God's part, your part, and His part. If you have done your part, then God will do the rest. Same thing na nangyari dito kay King Saul, kay Absalom. Hindi si King David ang gumawa ng masama sa kanila. God exacted revenge. Higit sa lahat, kapag ang kaaway mo ay naging kaibigan mo na dahil hindi ka pumatol, sabi sa 1 John 4:18, there is no fear in love, but perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. So wag kang matakot na hindi ka, sabi natin, wala kang pagganti sa hindi mabuting ginagawa sa iyo. Ang Diyos, sagot kanya. Amen? Sabi na, natatakot ka kasi baka mamihasa. Pwede naman, totoo yon. But still, importante makita natin. Sabi nga ng isang movie, hindi natutulog ang Diyos. So in conclusion, mga kapatid, today, the goal of our transformation is to allow us to live in peace with everyone
because we love them. We will not be afraid kasi alam natin our protector, our avenger is not ourselves but the Lord. Kaya nga noong si Jesus Christ ay dumating, and then I'm closing with this, sabi sa Luke chapter 2 verse 14, glory to God in the highest heaven, and on earth peace to those on whom His favor rests. Sabi niya, luwalhati sa Diyos sa kaistaas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. So how can God's favor rest on all of us, on each of us? We have to learn and be transformed to become true lovers, tunay na nagmamahal sa iba. So gusto natin ng kapayapaan sa mundo. Yan ang message ng Pasko. Hindi ko alam kung na-prepare ng ating worship team. Yung isang awit na kinanta ni paano ito? Salonga, Lea Salonga. Diba? Payapang daigdig. Paano magkakaroon ng payapang daigdig? Makita natin ang mensahe ng Pasko. Ang padala ng Pasko, sabi sa Luke 2:14 is, on earth peace, kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ang Diyos matagal lang nalugod sa iyo, kaya kanya sinave. And hanggang ngayon, kinalulugdan ka pa niya. At hindi mawawala ang kanyang favor sa iyo. Yun ang kanyang pangako. He will never forsake you or leave you. So pakinggan natin itong magandang awit. Sabi ni, ito ay kinompose ni, kung hindi ako nagkakamali, ay Felipe de Leon noong 1946. As he climbed one of the buildings in Manila, and doon niya kinompose yung sa tallest building. Ang sabi ay payapang daigdig. Paano mangyayari ang payapang daigdig? We have that first step. Kung hindi mo pa nagagawa ito, ngayong araw na to, baka gusto mong gawin. Na talagang isuko mo ang buhay mo sa Panginoon. Tanggapin mo siya. Kung nais mo'y kapayapaan sa buhay, peace is only available when you have accepted Jesus as Lord and Savior. Kaya kung sino man na ngayon ay hindi pa ipinahayag sa kapulungan ito o saan mang pagkakataon, ang anyaya ng Panginoon na matanggap mo ang kapayapaan, habang inaawit ni Sister Erna ang magandang awit na ito, simple payak, but it tells everything about peace. Sa bandang dulo sabi niya, nasa Diyos ang kapayapaan. No-offer niya ito ngayong Pasko. So hindi mo pa natanggap, habang inaawit, lumapit ka sa dakong harapan. Ang gabi payapa, lahat ay tahimik, pati mga tala sa bughaw na langit, kay hinhin ng hangin, wari sa kapayapaan ng buong daigdig. Payapang panahon ay diwa ng buhay, biyaya ng Diyos sa sangkatauhan.
gabi payapa, lahat ay tahimik, pati mga tala sa bugaw na langit. Tayo po'y tumayong lahat. Sabayan natin ang pag-awit. Lagay natin sa ating puso Ang gabi kapayapaan kung wala ka sa Panginoon. lahat ay tahimik, pati mga tala sa bughaw na langit. Ang gabi, ang hangin, wari umiibig sa kapayapaan ng buong daigdig. Payapang panahon ay diwan ng buhay, biyaya ng Diyos sa sangkatauhan. Ang gabi payapa, lahat ay tahimik, pati mga tala sa bugaw na langit. Diyos, maraming salamat, Panginoon, na ikaw ay dumating. Maraming salamat na nakilala ka namin. Mahirap sundin ang mga sinasabi mo. Di namin kaya, Panginoon, na mahalin ang mga kaaway, ang mga taong nag-uusig sa amin. But Lord, that's the very thing that you have done for us. Di kami karapat-dapat at tumanggap ng anumang mabuti galing sa inyo, Panginoon. Subalit dahil mahal mo ang Ama at mahal mo kami, salamat dumating ka. May kapayapaan na kami ngayon. Sa iyo ang kapurihan ngayon at magpakailanman, sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Oh, peace be with you.